sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Tulad ng inaasahan, hindi sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quadcom na nag-iimbestiga ng extrajudicial killings na iniugnay sa war on drugs ng Duterte administration. Sa tingin ng mga kongresista, naduwag ang dating Pangulo. Kaya hindi nito tinupad ang unang pangako na dadalo sa hearing. Humarap po sa pagdinig si dating Police Colonel Eduardo Asierto at inakusahan nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na protektor ng mga drug lords. At ang kanyang tinukoy na drug lords ay itaro pong sina Michael Yang, yung dating binigyan pa ng titulong presidential advisor, at isang Alan Lim na kilala rin daw sa pangalang Lin Wei-xiong. Sinabi ni Asierto na noong 2017, binuo ng kanyang grupo ang isang intelligence report na nagdedetalye sa pagkakasangkot ni Michael Yang at ni Alan Lim sa illegal drugs. Si Michael Yang ay naging economic advisor ni Pangulong Duterte nung ito'y naging Pangulo ng bansa. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Totoong Friday na ho ito, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay. Diba may konting sipa talaga pag binabanggit ang Friday? Parang nakakain ng spinach para tayong mga papay. Na kapag naririnig ang Friday ay medyo nasumisigla ng konti, Kumusta po ang mga kababayan natin dyan sa Northern Luzon? Ito pa lang si Marcy ay nakadalawang landfall, bago aalis mamaya ng Pilipinas, ng Philippine Area of Responsibility. Mamaya kuha tayo ng update. Lalo pat may sumusunod na naman. Na baka daw ganun din ang maging ruta. Mario Joseph ito. Kung sakaling mangyayari yan, pang-apat na yan.
Sinimulan ni Christine, sinundan ni Leon. Eto ngayon si Marce. At baka may pang-apat pa. Nako, kawawa naman ang mga kababayan natin dyan sa Northern Luzon. Naimbag nga bigat, kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. May mga nasa ilalim pa ng signal number 4, di ba? Kasama ang Ilocos provinces. Mamaya kukuha po tayo ng update dyan. Pero dito mukhang bagyo din itong ibang klase itong house quadcom, ano? Talaga namang marami ang nagbibigay ng kanilang mga assessment at papuri sa ginagawa ng House Quadcom investigation. Meron hong dalawang drug personalities, drug operators o anti-drug agents na nagkaiyakan pa kahapon sa hearing. Ito hong si Jimmy Guban at si dating Police Colonel Asierto. At kanilang kapwa itinuro ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun daw hong kampanya sa illegal drugs ng Duterte administration is japik! Peke daw po yun. May pinoprotektahang tunay na malalaking drug lords at yung mga dagandinding lang ang dinadali. Ayun. At binanggit ho itong si Michael Yang. Talaga nang ito yung noong pang nababanggit, di ba? Tsaka itong si Alan Lim o Lin Wei Xiong na gumamit daw ho ng kotakot na mga alias. Ito ba yung binabanggit na may asawang tatakbong kongresista sa Quezon City? Siya? Aba, tingnan mo nga naman may yung asawa ay tatakbo pang kongresista ngayon diyan sa isang distrito ng Quezon City, Mario Jose. At meron ding isang investigative report ang Rappler na nagsasabing ito hong si Lin Wei Xiong ay nakabili ng multi-million dollar property sa Dubai pagkatapos na makakolekta ng kwarta doon sa mga in-order na mga anong tawag doon? Mga face mask at mga may itong panahon ng COVID. 'Di ba yung Farmally? Sounds Farmally. Eto meron hong exclusive ang Rappler. At binabanggit din doon na doon daw sa mga properties na yan diyan sa Dubai, multi-million dollar properties sa Dubai, kanyang co-owner ang isang tumutugon sa pangalang Michael Yang. Sounds Farmally. Ano? Talaga naman. Abangan ho natin ang mga susunod pang kabanata dyan. At kutakot-takot na turuan at kanya-kanyang alibay at palusot ang mga narinig natin. Pero bago ang lahat ng yan, at mamaya meron tayong update doon sa Century Peak, Century Peak Tower na pugad ng mga scammer. Mamaya meron ho tayong follow-up dyan. Kuha muna tayo ng update mula sa Pag-asa. Si Rhea Torres ng Pag-asa nasa linya natin. Magandang morning, Miss Rhea. Yes po, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Sa latest po muna sa binabantayan natin na si Bagyong Marce. So currently ay wala na po ito sa kalupaan. Yung latest location niya po as of 4 a.m. ay nasa dagat karagatan or karagatan po ng Pasukin, Ilocos Norte. Nananatili pa rin po itong typhoon na may taglay ng lakas ng hangin malapit sa gitna na 155 km per hour. May pagbugso na 215 km per hour at kumikilos po west-northwestward sa bilis na 10 km per
per hour. And although nasa karagatan na po yung sentro nitong Sibagyong Marce, yung area pa rin po, malapit pa rin po yung sentro nito sa ilang bahagi po ng Northern Luzon, especially sa may northwestern portion ng Northern Luzon area. Kaya patuloy pa rin po nakataas yung signal number 4 sa Ilocos Norte, sa may northern portion ng Ilocos Sur, sa hilagang bahagi ng Abra, northwestern portion ng Apayao at northwestern portion ng mainland Cagayan. Signal number 3 naman sa southern at western portions ng Babuyan Islands, northern at western portions ng Cagayan, sa nalalawing bahagi ng Apayao, central portion ng Abra at northern portion ng Ilocos Sur. Meanwhile, signal number 2 po sa southern portion ng Batanes, sa nalalawing bahagi ng Babuyan Islands at mainland Cagayan, northern at western portions ng Isabela, gayon din sa nalalabing bahagi ng Abra, sa Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, Benguet at La Union, gayon din sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur. At signal number 1 ay nakataas pa rin sa nalalabing bahagi ng Batanes, ng La Union, Pangasinan, the rest of Ifugao, Benguet at Isabela, sa Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, gayon din sa northern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Zambales. Yung mga areas po na nabanggit natin, patuloy pa rin mararanasan yung malalakas na bugso ng hangin na dala po netong Sibagyong Marce, kaya patuloy pong pinag-iingat, especially po yung mga areas na kung saan nakataas po yung tropical cyclone wind signal number 2 hanggang wind signal number 4. Yung areas po ng signal number 4 maaari pong lumipad ng mga bubong po natin. So as much as possible, mag-ingat po tayo, maghanda po tayo. At pagdating naman po sa mga pag-ulan, asahan pa rin po natin yung heavy to intense na mga pag-ulan ngayong araw, yung yung areas po na malapit pa rin sa sentro nitong bagyo. Yan po ay 100 to 200 millimeters na total rainfall na maaaring maranasan sa susunod na 24 oras sa areas po ng Ilocos Region or sa Ilocos Provinces rather, gayon din sa Apayao at Abra, at moderate to heavy naman po sa La Union, Kalinga at Cagayan. So yung mga areas po natin, especially yung mga low-lying areas, pinag-iingat po sa mga posibleng pagbaha, gayon din yung pagguho ng lupa. At meron pa rin po tayong gale warning. Meron pa. Na nakataas pa rin po sa dagat baybayin po ng Northern Luzon. Delikado pa rin pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat, at nakataas pa rin yung storm surge warnings po natin sa Batanes, Cagayan at Babuyan Islands, sa Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. So ayun po sa ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga malapit po sa dalampasigan. Mga mamaya, wala na ito sa par, si Marce, Miss Rhea. Yes po, tama po. Expected na labas po nito ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang hapon po or mamayang gabi. Mamayang hapon o gabi. At saan bang biyahe niyan? Saan ba pupunta yan susunod? Bale, meron po kasi tayong hangin na tutulak po sa kanya pababa as soon as lumabas po siya ng PAR. So, dediretso po siya ng Vietnam. Vietnam ang Yes, pupuntahan niyan. Nako, oo. Okay, tas may binabanggit na may sumusunod na naman na diyan kay Marce na parang same track ang dadaanan. For now po, hindi pa po tayo 100% sure kung ano magiging pagkilos niya sa mga susunod na araw dahil low pressure area pa rin po siya. So, yung mga low pressure areas po kasi hindi pa very well defined yung sentro ng bagyo. Yun po yung ginagamit natin para malaman kung saan po siya papunta. So, yun po, sa ngayon po, low pressure area pa rin po siya. So, close monitoring pa rin po natin. Sa ngayon, halos nasa may boundary na po siya ng ating PAR. Ayun, halos nasa boundary na ng PAR. So, kung yan ay mabubuo, baka malalaman na natin, ano ba ang magiging pangalan ng susunod na bagyo? Yung sunod po, bagyong Nika na po ang sunod. Nika. Yes po. Aba, si Marce tapos si Nika. Sana naman mapahinga na yung mga nandyan sa northern. Tatlo na yan, magkakasunod, di ba? Totoo po, yun po yung naging problema dahil halos papunta po sa kanila lahat yung mga bagyo nung nakaraang nakaraang araw. Bakit nga ba? Ba't iisa ang ruta ng mga bagyong yan, Miss Rhea? Pakipaliwanag mo nga. Okay po. So usually po kasi nakadepende po yung track nitong mga bagyo kung saan po sila unang nabuo. So usually po pag medyo nasa may area po ng Visayas or Southern Luzon po sila nabuo, mas mataas po yung tendency na umangat po sila dahil yun po yung typical talaga na galaw ng bagyo dahil pag wala po talagang tumutulak sa kanila pababa, ang tendency po talaga nila is umangat. Or northwest po yung kanyang pagkilos. And yun nga po yung dahilan kung bakit habang binabaybay niya po dito sa may area ng Northern Luzon, ng westward po yung kanyang pagkilos imbes na pumuntang panorte dahil meron pong northeasterly winds na tumulak po sa pababa or pumigil po sa kanya na tuluyan pong umangat
Ayun, kaya may, yun po yung dahilan. may nahagip siya. May nahagip na parte natin at nakadalawang landfall itong si Marce. Yes po, tama po. Oo, merong, ano ba ang tawag doon? High pressure ba? Yun ba yung high pressure? Yes po, tama po. Na nagtutulak pababa. Sana sa mga susunod na araw mawala na yung high pressure kung sakali mang may bagyo ulit, tumaas na, no? Hindi na tayo masapul. Yung bang lamig, yung hanging amihan, hindi nakakaapekto sa mga bagyong yan, Miss Rhea? Actually, malaki po yung epekto ng hamihan sa bagyo. Yun po yung dahilan kung bakit hindi po natutuloy maging super typhoon itong si Bagyong Marce dahil yung hangin po kasi ng amihan is dry. Kailangan po ng basang hangin ng bagyo para tuluyan po siyang lumakas. So dahil po dito sa amihan, hindi po siya tuluyang naging isang super typhoon. Hindi pa pala siya maganong lumakas nung lagay na yan, ano? Yes po. So pag exit niya po ng makahagip na po siya nung itong kumbaga northeasterly winds po natin na tuluyan pong magpapahina sa kanya hanggang maging low pressure area po siya sa may bandang Vietnam. Ayun, okay. Miss Rhea, salamat sa mga update. Maraming salamat din po. Magandang umaga po. Gandang umaga po, Rhea Torres ng Pag-asa. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeah! Totally Friday ngayon. Feeling that I want. Pero kahit Friday, yung iba last day ng work week ang Friday, bagamat meron ng mga opisina na hanggang Sabado ang pasok sa trabaho, no? Oh. Kaya dapat chill na lang tayo, chillax. Chill na lang tayo. Kumusta ang mga nabanggit ko yung Century Peak Tower ng sabi nung una ng mga pulis mother of all pogos. Hindi nga pala pogo yun kundi nagpakilalang BPO o Business Process Outsourcing o yung mas kilala natin na mga call center, naging pugad daw po. Sabi ng PNP, naging pugad ng mga scammer. May pasok na ngayon kahit Friday. Ibig sabihin back to work, back to operations. Ang scamming activities dyan, totoo ba ito? Nakatanggap po ng text itong ating mga witnesses na humarap sa DZRH kahapon. Siyempre, medyo kinobera natin ang kanilang mga mukha para hindi sila makilala. Nakatanggap po ng text na sila raw pwede nang pumasok ngayon. Aba, ganong kalakas, ganong katindi. Ganong katinda sa tungki ng ilong habang nandyan sa gitna ng lungsod ng Maynila, kung saan ay nandyan ang seat of power ng pamahalaan, nakakapag-operate ang mga scammer. Napakinggan nyo yung kanilang mga ginagawa kahapon. Sige nga, parinig mo nga ulit, Ivan, ipakita mo nga ulit yung exclusive kahapon ng DZRH. Sige nga, pakita nga natin, kung saan isinalaysay nila kung anong ginagawa nila, paanong pandaraya ang ginagawa nila. At nakatanggap, pinadala sa atin, nakatanggap sila ng mga text. At back to work today, kahit Friday na. Paano, Joseph? Sige nga, asan? Nag-create po kami ng profile na hindi naman po kami. Kumbaga, yun po, yung mas mayaman, ganun. Tapos, after po nun, pagka binibuild trust po namin yon. Tapos hanggang sa magkakaroon kami ng connection, may in love sa amin. Tapos hindi naman po naman pag nakuha na po namin yung tiwala. Ayun po, hanggang sa pwede na po namin maano po yung sa investment po. Makuna ng... Hanggang sa po sa amin, ganun. Paano kasi pangakuan po namin na makikipagkita po kami. Po namin is isasend po namin sa kanila na kunwari ay nag-a-analyze po kami about sa cryptocurrency na may magandang nodes. At doon po nila gusto na matuto. Tapos pag gusto po nilang matuto, is tuturuan po namin sila kung paano mag-download. Okay. Sa cryptocurrency. Estimate ka kung magkanong pera ang nakuha ninyo? Kasi po sir, kunwari po sa isang araw lang po namin na nagbibiktima po kami, umaabot na po ng milyon So siguro po maabot po sa isang buwan ng billion.
Isang araw kang mawalan ng 1,000,000 kita. Kaya back to work! Back to work! Pinababalik na po sa trabaho sa mga nakikinig sa atin, na mga nagtatrabaho. 150 daw po silang mga Pilipinong nagtatrabaho dyan. Pero ito hong mga witnesses natin na nakatanggap ng text, hindi na ho sila papasok. Hindi na raw ho sila papasok dyan dahil sila ngayon nakonsensya sa kanilang ginagawa. Di ba sabi, may mga nadidepress daw, may mga nagpapakamatay sa kanilang mga naloloko. Mga pinaghirapang pera sa buong panahon na paghahanap buhay, inipon para yung retirement. Tapos madadali lang ng ganyang mga scammer na nandyan. Tapos ngayon back to work! Ganon! Ang iniimbestigahan ngayon ay ang mga pulis na nang raid dyan ho sa Century Peak Tower. Sila ho ngayon ang nasalang sa investigasyon. Wow! Gaano ba kalakas? Gaano ba kalakas? At kanino malakas ang mga nagpapatakbo ng scam hub na yan? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Oras natin, 6:25, ACS Balita. Susunod na. Maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, November 8, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 13th month cash gift ng mga empleyado ng gobyerno. Sinimula ng ipamahagi ng Department of Budget and Management. Batas na lulutas sa problema sa job mismatch, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Senator Win Gatchalian, hindi itinanggi o hindi rin inamin na pagmamay-ari ng kanyang pamilya ang SUV na may peking plakang number 7. Tatlong scam hub workers sa ni-raid na Century Peak Tower lumantad. Modus ng scam hub idinitalye. Demolisyon sa mga kabahayan sa Quezon City na uwi sa kaguluhan. Barangay Bagong Lipunan Chairman sugatan. At grade 10 student ginawang sex slave ng ama sa loob ng 5 taon sa Bulacan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baja. At ito ang ACS Balita. sa atin muna ang Yes, good news. good news para sa mga empleyado ng gobyerno. Sinimula na po kahapon ng Department of Budget and Management na ipamahagi ang kanilang 13th month. Kaya pala mga tatahi-tahimik. Ang 13th month bonus at cash gift na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, nilagdaan niya ang Budget Circular number 2024-3 na nagbibigay daan sa updated rules sa payment ng year-end bonus at cash gift. Sa bagong schedule, kailangang maipamahagi ang 13th month pay at cash gift ng mas maaga sa November 7 at hindi kailangang umabot hanggang November 15.
Sabi ng kalihim na marami ng departamento ng gobyerno ang nakapag-release na ngayong linggo kaya mapapaaga ang Pasko ng mga empleyado ng pamahalaan. Malaki umanong may tutulong ng maagang pag-release ng cash gift at 13th month lalo na sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Christine Leon at itong nananalasa pa ngayon sa Northern Luzon na Marce. Ayan, para sa mga government employees. At para naman sa mga taga-subaybay ng DZRH, ang Pasko Panalo promo ay nandyan po sa Barangay Elias Aldana sa Las Piñas. Kaya lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon. Ipakita ang inyong mga cellphone kung kayo sa cellphone na sumusubaybay sa pamamagitan ng YouTube at Facebook para kayo ay makatanggap din ng mala 13th month. Ayan ha. Mala cash gift na tulad ng natatanggap ngayon ng mga government employees. At andyan, pag-alagala ang ating agent, Pasko Panalo agent na si Sherwin Alvaro. Alas 6:32 ang ating oras. Buenos dias con todos mga Chabacano. Gising na ba kayo? Inaasahang matutugunan na ang problema sa job mismatch sa bansa matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang batas ang Republic Act 12063 o ito po yung Enterprise-Based Education and Training. EBET Framework Act. Ayon sa Pangulo, matutugunan ng bagong batas ang issue sa kakulangan ng formal training at skill mismatch at titiyakin dito na ang bawat Pinoy ay magiging bahagi at makikinabang sa pagunlad ng bansa. Ang nasabing batas din anya magbibigay sa mga Pilipino ng makabuluhang training upang makasabay sa pangangailangan ng iba't ibang industriya. So yun. Inaasahan ng Pangulo na ang batas ay magpapalakas na partnership sa private sector dahil sila magsasabi kung ano ang mga training na kailangan ng sa kanilang mga industriya. At its heart, the EBET Framework Act aims to provide Filipino workers with accessible and relevant skills training, bridging the capabilities of individuals with the demands of industry. By opening pathways to professional growth, employment opportunities, and entrepreneurship, we are answering the call for quality employment and fostering a globally competitive workforce. Through this act, we will harness private sector partnerships to align our training programs with real-world industry needs. The private sector will play a crucial role in ensuring that our workforce is properly equipped with the right skills to meet the demands of the industry. Iyon, si Pangulong Bongbong Marcos. So ito'y importante dito ang private sector. Sila ang magbabanggit kung anong klaseng mga trabaho ang kailangan at yun yung mga skills na kailangan sa mga trabahong iyon ang pagtutuunan dito po sa Enterprise-Based Education and Training o EBET Act. Alas 6:35 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Todo iwas daw po si Senator Win Gatchalian sa issue hinggil sa pagkakadawit ng kanyang pamilya sa kontrobersyal na SUV na may plakang number 7 na pumasok sa EDSA busway. Sa isang ambush interview, tumangging kumpirmahin ng senador na pagmamayari ng kanilang pamilya ang Orient Pacific Corporation na siyang nakarehistro sa sasakyan ng Cadillac Escalade. Nakiusap si Gatchalian na ipaubaya na lamang sa LTO ang usapin dahil nagpalabas na rin ng pahayag ang opisyal ng korporasyon at pinagmulta na rin ng LTO ang driver nito. Batay sa record ng Securities and Exchange Commission, kabilang sa mga opisyal ng Orient Pacific Corporation ay ang ama ni Senator Win na si Mr. William Gatchalian at ang kapatid na si Kenneth Gatchalian. Nakita ko na yung representative ng company may statement na tapos nakita ko rin na nagbayad na ng fine. So, iwan na lang natin sa LTO kung ano yung kanilang desisyon at ano yung kanilang gagawin. Apo. Pero is it sa kapatid niyo po ba yun? Or sa brother niyo yung sasakyan, sir? Andun na sa LTO yung mga documents, no? So, iwan na lang natin sa LTO. Talaga, ano? Ayan ang, biruin nyo.
sa kagustuhang makarating kaagad sa paroroonan. Oo. Dumaan sa busway. Gaya ng binanggit ko nung nakaraan, minsan may driver na mas tigasin pa sa amo. Ha? May driver, minsan lang naman. Pero karamihan yung amo pa rin ang nasusunod. Minsan may tigasin na driver at siyang nagmamagaling. Tigasin ang boss ko, kaya tigasin din ako. Ha? May mga ganun di ba? Meron din naman na maayos yung driver pero ang sobrang tigasin yung amo. Pumasok ka dyan! Sinabi ko na sa'yo, dyan ka dumaan! So hindi natin alam kung alin doon ang naging sitwasyon na yon. Pinagmulta na ho ng LTO yung driver. Syempre, alam na natin kung sino sasagot doon. Saan ba kukuha? Sweldo na niya yung magkano? 9,000 pesos. Ang tanong doon anong sagutin ng may-ari, kung sino man ang may-ari ng sasakyan, doon sa plaka, kung yun man ay peke, dahil doon yung owner na, yung may-ari na ng sasakyan ang mananagot doon kung ano man yung nakakabit sa sasakyan, hindi na driver lang yun. Yung mismong may-ari na ang mananagot doon. Peke nga ba talaga yung number 7 na yon? At bakit nakakabit yun doon sa sasakyan? ACS Balita. Eto na. Pinaghalong love scam at cryptocurrency scam ang naging pangunahing modus sa sinalakay na scam hub sa Century Peak Tower dyan po sa Maynila. Ito ang eksklusibong inilahad sa DZRH ng tatlong lumutang na mga nagtatrabaho dyan po sa Century Peak Tower, sa ni-raid na Century Peak Tower. Sina alias Nicole, alias Ann at alias JR. Sinabi nilang nasa 2 buwan pa lamang silang nagtatrabaho bilang mga customer service representative. Sa salaysay ng tatlo, sinabi nilang nagsisimula ang modus sa paggawa ng mga pekeng dating app profile kung saan ay gumagamit sila ng mga mukha ng mga magagandang babae. Meron daw ho silang mga model na may kasama sa kanilang mga katrabaho. Meron silang mga model na ginagamit yung kanilang mga pictures para makaakit. Oras daw na makuha na nila ang loob ng mga biktima, tsaka nila ikukwento dito ang umano'y ang kanilang hobby na cryptocurrency. Ayan. Ang cryptocurrency inuulit natin, meron ho talaga niyan. Crypto, yung Bitcoin, Ethereum, ayan at kung ano-ano pa. Meron ho niyan. Totoong meron yan. Meron hong mga app na pwede kayong mag-trading, yung parang stocks, tulad ngayon tumataas ang Bitcoin. Teka, tingnan ko nga ulit para maipakita lang natin ang all-time high. Kahapon binanggit natin na all-time high na ang Bitcoin dahil sa pagkapanalo ni Donald Trump. Ay umabot na ho ito ng $76,838,000 per Bitcoin. Ayan sa mga nagte-trading pero yung mga panloloko sa cryptocurrency o pati Bitcoin, marami hong gumagawa niyan. Ayan. At yun ang modus nitong scam hub diyan sa Century Peak Tower. Kapag nagpakita na raw ang mga ito ng interest sa cryptocurrency, dito na nila hihimukin ang mga biktima na mag-invest ng malalaking pera kapalit ng pakikipagkita nila sa mga ito. Nag-create po kami ng profile na hindi naman po kami. Kumbaga, yun po yung mas mayaman, ganun. Tapos, after po nun, binibuild trust po namin yun. Tapos, hanggang sa magkakaroon kami ng connection, may in love sa amin. Tapos, hindi naman po naman pag nakuha na po namin yung tiwala. Ayun po, hanggang sa pwede na po namin maano po yung sa investment po. Makuna ng hanggang sa po sa amin, ganun. Paano kasi pangakuan po namin na makikipagkita po kami. Po namin is isasend po namin sa kanila na kunwari ay nag-a-analyze po kami about sa cryptocurrency na may magandang nodes. At doon po nila gusto na matuto. Tapos pag gusto po nilang matuto, is tuturuan po namin sila kung paano mag-download.
Okay. sa cryptocurrency. Estimate ka kung magkanong pera ang nakuha ninyo? Kasi po sir, kunwari po sa isang araw lang po namin na nagbibiktima po kami, umaabot na po ng milyon eh. So siguro po umaabot po sa isang buwan ng bilyon-bilyon. Yan ang mga pahayag ng mga lumantad. Lumantad, bagamat itinakip natin ang mga mukha ng mga nagtatrabaho dyan sa scam hub sa Century Peak Tower. Samantala, nakonsensya din sa kanilang ginawang pang-i-scam ang mga Pilipinong nagtatrabaho dyan sa sinalakay na scam hub. Sa eksklusibong panayam ng 2x2, sinabi ni alias Ann na isa sa mga dahilan kung bakit sila naudyok na magbigay testimonya tungkol sa operasyon ng scam hub ay dahil hindi na nila kinaya ang epekto ng pang-i-scam sa mga biktima. Ayon kay Ann, nasaksihan na kasi nila ang ilang mga biktima na umabot na sa puntong nade-depress o nagpapakamatay epekto ng naranasang panloloko. Ang hirap po kasi talaga manloko ng tao. Ang hirap po kasi, kumbaga, syempre, pag na-inlove na po sa amin, kasi may tendency po kasi na pag na-broke na po yun, pwedeng, marami rin po kasi ako naririnig sa mga kasamahan ko na minsan yung iba talagang nadidepress, tapos karamihan yung iba naman daw po nagpapakamatay na, dumarating na po yung punto na ganun. Kasi nga, kumbaga wala na eh, naibigay na niya lahat, puso niya, ultimo kayamanan, halos lahat na, ipon niya. Tapos may naririnig na rin po ako, may mga balita din po na kaya sila nag-i-invest, kaya sila ganito. Kasi nga, kumbaga single dad, ganun. Tapos, kumbaga, naubos na yung lahat, tapos niloloko pa. Kumbaga, dun po, nakakakonsensya na po talaga, hindi na po namin kaya. Yon ang tinig ng isa sa tatlong lumutang na nagtatrabaho sa scam hub dyan sa Century Peak Tower sa Maynila. Samantala, nasa 30 hanggang 40 mil kada buwan ang kanilang sweldo. Bukod pa sa mga ibinibigay daw pong rewards at commission. Kung sila ay may mga mabibiktima. Pero kung wala silang mabiktima o hindi maabot ang kota, kadalasan ay tinatanggal sa trabaho ang mga Pinoy na nagtatrabaho doon, habang ang mga Chinese national naman na nagtatrabaho rin doon ay na hindi nakakakota ay binubugbog at hindi pinapasweldo. Ayun, nako. ACS Balita. At gaya po ng mga natanggap nilang text kahapon ay back to work daw po, back to work ang mga scammers dyan sa Century Peak. Ayan, tinatawagan po natin ang management ng Century Peak para maibigay ang inyong panig. Lalo na itong yung may-ari na nabanggit natin kahapon, Mother, si Mr. Wilfredo Keng. Ayan, kung kayo po ay gustong magbigay ng panig, ay bukas po ang linya. Lahat ng linya ay para sa inyo. Lahat ng linya ng DZRH ay para sa inyo. Susunod! May update tayo dyan sa demolition. Dyan sa malapit sa Camp Crame sa Quezon City. At itong isang ama na ginawang sex slave sa loob ng 5 taon ang kanyang sariling anak. Yan na di ba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:45. This time check is ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Alas 6:49 ang ating oras. Nauwi sa batuhan ng bote at pisikalan ang pagsasagawa ng demolisyon sa Manggahan Compound sa barangay Bagong Lipunan, Camp Grame, Quezon City. Ito ay matapos na pagigibain at sirain ng malaking pwersa ng demolition team ang mahigit sa 100 kabahayan sa lugar. Dahil sa kaguluhan, kasama sa nasugatan ng mismong kapitana na si Angelica Suntay. Nagtamo ng mga galos sa braso at kamay si kapitana dahil sa walang tigil na mga tulakan. Paliwanag ni kapitana, inalmahan ng mga residente ang demolition dahil 26 na bahay lang ang nasa court order pero nasa 126 ng kabahayan ang gustong i-demolish. Dahil sa tensyon ay pinatigil na muna ang operasyon ng nasa ika-4 na araw na pag-demolish sa halos 1 ektaryang lupain na pagmamay-ari daw po ng isang kano. Aba, isang kano. Nagmay-ari ng lupa. Aba, arestado naman ang isang 46 anyos na tatay matapos paulit-ulit nitong gahasain ang 16 anyos na anak sa loob ng 5 taon sa San Jose del Monte, Bulacan. Nako po, Kuyang Els Bartolome. Naririnig mo ba ito? Ito si Kuyang Els at saka si dating PNP Chief Nick Bartolome. Gigil na gigil eh. Gigil na gigil sa ganito eh. Ang tatay na tinawag sa alias na Lester at itong biktima daw po ay si alias Mina, grade 10 student. Sa report ng San Jose del Monte Police, naganap ang huling pangahalay ng sospek sa kanyang sariling anak noong gabi ng Oktubre 11 sa loob mismo ng kanilang bahay habang nag-iisa ang dalagita. Batay sa sumbong ni Mina, hindi na niya masikmura ang ginagawang kahayupan ng kanyang ama kaya nagsumbong na siya sa kanyang ina. Ayon sa dalagita, taong 2019 pa siya paulit-ulit na ginagahasa ng kanyang sariling tatay at siya'y ginawa ng sex slave. Naharap ang rapist na tatay sa kasong paglabag sa Republic Act 11648, Acts of Lasciviousness. Basta yun, rape ang kaso laban sa tatay na ito. Mario Josep, Samantala, nakabili na umano ng 1 bilyong pisong halaga ng ari-arian sa Dubai ang dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang at ang business partner nitong si Lin Wei-xiong noong 2011. Sa exclusive report ng Rappler, 1 taon lamang ito matapos mapanalunan ng kumpanyang Pharmaceutical ang 7.4 billion halaga ng pandemic projects noong 2020. Ayun. Ito nga ho yun. Una rito ay kinasuhan ng corruption ang Pharmally dahil sa paglabag sa mga patakaran at regulasyon sa bidding noong COVID-19 pandemic. Natatandaan nyo ho itong Pharmally? Sounds Pharmally ba? Sounds Pharmally? Na nakakuha ng ganito kalaki, 7.4 billion pesos na halaga ng supply ng yung mga face mask at kung ano-ano pang mga gamit na ginagamit nung panahon ng pandemic, di ba? Napakamahal, napakalaki. Tapos yung Pharmally ang paid up capital lang kung ilang daan libong piso lang. Di ba? Natatandaan niyo 'yan. Tapos ang guarantor niya ay si Michael Yang. Si Michael Yang ay economic advisor ni Pangulong Duterte. Ayun. So connect na doon. Ayan. Ito ho latest. Ang latest, nakabili ng multi-million dollar property sa Dubai. Itong si Lin Wei-xiong at co-owner si Michael Yang. Ipinambili na ang kinita. ACS Balita. Mario Josep, naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Jero ng bayan, Katunying at Jerry. Dos. Hi! Ay, Kuyang Jay Gomez na nandyan sa London. Siya rin daw ay nabiktima. Nabiktima rin daw siya nitong... Ha? Tingnan mo nga naman, oh. Dahil ikaw ay nandyan nga sa London, di ba, binibiktima yan ng nitong scam hub operation dyan sa Europe. At sa bagay, ang London ay hindi na kasama sa EU, di ba? Pero andyan ka pa rin. Kahit na ikaw ay Pinoy, nabiktima raw siya. love scam ba ang nakadali sa iyo, Kuyang Jay Gomez ng London? Sabi ni Alicia Gubagaras, grabe ang mga revelasyon ng mga scammer. Talaga. Sabi naman itong si Alice Geary, hello from Melbourne. Sana matigil itong scam hub sa Pinas. Baka mag-alisan lahat ng mga call center sa atin. Nakakaya na scam capital ang Pilipinas. Totoo po yan. At tingnan nyo, ilang pelikula na sa Netflix, na sa Netflix ang napanood ko, na kapag ang kwento ay may kinalaman sa scamming, scam, gamit ang internet, nababanggit ang Pilipinas. Pelikula lang yun, no? So, ibig sabihin, ganon ang nagiging imahe ng Pilipinas, scam hub capital. Kaya tapos mababalita na nandito mismo sa Maynila, sa seat of power ng Pilipinas, ang nagiging operasyon niyan. Nako, tayo ho'y nagsusumikap na makontak ang itong si Mr. Willie Keng at ang pamunuan ng Century Peak. Baka kasi sila may-ari, 'di ba? Pinaparentahan lang 'yan karaniwan. Baka yung mga nagre-renta hindi nila alam. Yan ayos ba, Sir Willie? Ano ba? Hindi namin alam eh. Pinaparentahan namin yan, pero hindi namin alam na ganyan ang mga ginagawa nila diyan. Ayos ba yung mga ganong alibay? Totoo naman marami kaming negosyo. Hindi lang naman yan. Pwede rin naman talagang ganon. No? Kaya nga gusto naming marinig ang inyong panig, tungkol dito sa isyong ito. Pero may sagutin man kayo bilang mga owner, Dean Jaime Ibanez, kung meron mang sagutin. Ano ba sagutin ng may-ari ng nagpapaupa kapag ang kanilang lugar ay ginagamit sa mga kabuktutan at sa mga illegal? May nanalo na! Ayan! Ang ating Pasko Panalo promo, si Sherwin Alfaro ay andyan po sa Elias, Barangay Elias Aldana sa Las Piñas. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo. Kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook, instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lalo na ngayong holiday season. Naku, kaya pala may advisory na ng back to work. Itong mga nagtatrabaho dyan sa Century Peak. Ito, asa na ba? Na-send na ba sa akin yung mismong advisory? Pero yun yung mga lumantad sa DZRH kahapon,
ng mga nagtatrabaho dyan ay hindi na raw ho sila papasok. Ayan ha. Oo. Kahit na may bonus pa. At may Christmas bonus pa. Marami ho ang mga nag-double time ng ganitong operasyon, kaya mag-iingat-ingat ho kayo. Baka madali kayo ng mga scammers na ganito ha. Ka Jerry Labasan, ingat-ingat sa pagpindot-pindot ng cellphone ha. Baka madali rin kayo ng love scam. May training pa sila kung paano talaga aakitin kung paano ang gagaling sigurong magpadala ng mga love messages mga love messages itong part ng kanilang training Pero ito hindi nyo na kailangang mambiktima ng love scam dahil ito makinig lang kayo sa DZRH para na kayong nanalo na kayo sa Pasko Panalo. RA6 Sherwin Alfaro, go go go! Yes, Ka Jerry, magandang umaga at ngayong umaga na dito tayo sa barangay Elias Aldana. Dito yan sa Las Piñas City. Alam mo ba na si Elias Aldana, 3 term na naging mayor dito sa Las Piñas mula noong 1926 hanggang 1934. Kaya naman dahil sa galing niyang businessman at magsasaka tong si Elias Aldana, ipinangalan sa kanya itong isang barangay sa Las Piñas. Kaya itong barangay na to Elias Aldana. Pero ang daming sikat na nakatira rito Jerry, dahil nakatira rito, kung alam mo yung cartoon sa si Felix the Cat. Felix the Cat, Oo. Dito na kasi, yan yung si Felix the Cat, si Felix the Cat. Dahil dito rin nakatira sa sumasasakit sa apa. Hindi ka na masagasaan ng bisikleta. Nakatira si Kuya Kim. Si Kuya Kim. Si Kuya Kim sa Elias Aldana. Ayan, kapit bahay na. Yun, Kuya Kim. At si Hachiko. Si Hachiko, andito si Hachiko. Ayan, si Hachiko nga yan May lahi Yung mga duwende, doon sa Ferdina at mga duwende ni Cheryl Cruz, dito nakatira rin. Yan yung mga duwende, Puro kalokohan. Ito, walang scam, walang loko, pero ito talaga ang solid na nakikinig sa DZRH. Rimayin mo kanyang radyo. Ano ba ginawa mo? Yun. Jose Santos po. Tatay Jose. Artista ho ba kayo, Tatay Jose? Parang artista. Pang-artista, Hindi, tsaka tipong artista nung kabataan niya di ba? Hip-hop po ba kayo ng araw? Oo, rapper. Hindi, yung anak ko, rapper. Anak mo, rapper. Hip-hop. Magaling to mag-sayaw. Yung araw. Dahil sino pa rin sa mga nasa tuwing umaga? Jerry Baha, Katunying. Ayun, matagal na raw. Jerry Makalma, Ero Palmone. Matagal na. Talagang taga-subaybayan. At syempre meron na rin din sa East Merchandise. Wow, thank you. And meron ka rin. Jerry, yan Yun, talaga naman. Ako, loyal sa DZRH. Last mga 3 years ago, tumama rin ako dito. Nakikita nila, nakikinig ako sa DZRH. Talagang loyalty. Dapat meron kayong medal na bibigyan sa akin. Loyalty Award. Yun! Kami dito sa Sombrero. Ayan, Loyal, yan. Sige namin siya. Kaya naman maraming salamat sa mga nakatutok sa DZRH. Kaya naman sa mga nais-mahal ng 1,000 pesos laging tumutok sa DZRH Pasko Panalo Promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy!
11 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, November 8, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte inakusahan ni retired Colonel Asierto na protektor nina Michael Yang at Alan Lim na hinihinalang mga drug lord. Dating Customs Officer Jimmy Guban na iyak sa tuwa nang makita si Colonel Asierto. Masaya raw siya dahil buhay pa sila. Davao Mafia iniugnay sa pagpatay sa ilang tauhan ng PIDEA at Bureau of Customs. PNP bumuo na ng grupong tututok sa investigasyon sa niraid na Century Peak Tower sa Maynila. Isang bahay sa Laguna pinasok ng 5 nagpakilalang PIDEA agents. At Bagyong Marce humagupit sa Hilagang Luzon, bagong low pressure area binabantayan ng Pag-asa. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:13 ang ating oras. Ang balitang ito ay Alas 7:18. Tuloy ang mga pangunahing balita. Inakusahan ng isang dating opisyal ng PNP si dating Pangulong Rodrigo Duterte na protektor ng mga suspected drug lords na sina Michael Yang at Alan Lim. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quadcom, sinabi ni dating Police Colonel Eduardo Asierto na nagsumiti siya ng intelligence report noong 2017 tungkol sa pagkakasangkot ni na Yang at Lim sa illegal drugs. Pero inisnab lang daw ito ng mga matataas na opisyal, kabilang si Senador Bato de la Rosa na noon ay PNP chief. Gayunman ay naging malinaw niya ang pagprotekta ni Duterte nang ipag-utos nito ang pagpapahuli at pagpapapatay sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Nadiscovery namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Sa tingin ko po, yan yung pinakamalaking accomplishment ko. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Sa tingin nyo, bakit po ba o sino po ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil doon sa na-discovery namin na involvement ni Michael Yang saka ni Alan Lim. Si dating Police Colonel Eduardo Asierto na dumalo sa Quadcom hearing sa pamamagitan ng teleconferencing. Samantala, magkahalong galit at tuwa ang naramdaman naman ni dating Customs Officer Jimmy Guban nang humarap sa pagdinig ng House Quadcom. Ito'y nang makaharap ni Guban sa pagdinig si Paul Gutierrez na umano'y nagbanta sa kanya habang nakadetene sa Senado noong 2018 kaugnay sa investigasyon ng illegal drugs. Pati na rin ang makita niya via Zoom ang 6 na taong via Zoom si dating Police Colonel Eduardo Asierto na kanyang kaibigan. Ikinatuwa ni Guban na makita si Asierto na buhay pa dahil sila umano ang dalawang ginigipit noon ng rehimeng Duterte. Niyat na.
Galit po atuwa dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi po dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao, Davao Mafia, na kami ang biktima. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia. Ang dating customs officer na si Jimmy Guban. Samantala, isinasangkot ang Davao Mafia sa serye ng pagpatay sa ilang ahente ng Bureau of Customs at PIDEA sa panahon ng Duterte administration. Ayon kay dating BOC Intelligence Agent Jimmy Guban, ang Davao Mafia ang nasa likod ng pagpatay noon kina dating PIDEA Deputy Director General Ismael Fajardo, Captain Lito Perote at BOC Agent Hernan Abarrio at dalawang iba pa. Sa kwento ni Guban, layo ng pagpatay ng naturang Davao Mafia na matulad ang kanilang matupad ang kanilang God Save the Queen plot o mailigtas ang kanilang queen upang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kaiman tumanggi si Guban na talakayin pa kung sino ang tinutukoy na queen na nais iligtas ng Davao Mafia. Ayon kay Guban, kailangan muna niyang ayusin ang kanyang affidavit tungkol dito at nais din niyang matiyak muna ang seguridad ng kanyang pamilya. Unfair ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na katatawanan lang ang hearing ng House Quadcom. Sa hearing ng komite, sinabi ni Surigao del Norte Congressman Ace Barbers na mayabang si de la Rosa at kung ang pagdinigan niya ay isang gag show, si Senator Bato lamang ang natatawa. Maling binigyang diin ni Barbers na layunin ng investigasyon ng Quadcom na lumabas ang katotohanan at hindi para makapagbigay ng entertainment. We may be accused of providing entertainment and likened to a gag show, but who is laughing? On the contrary, the one who said that must be so full of himself that he didn't notice that the joke was on him. We are not here to pin down nor exonerate anyone. All we wanted was to know the truth, the same truth that the people have been longing for, most especially by the families of murder victims and the victims who survived. Samantala, sinagot din ni Congressman Barbers ang naging testimonya ni Police Colonel Hector Grijaldo na siya ay pinressure para magsalita sa hearing tungkol sa reward system ng Duterte administration. Ayon kay Barbers, walang puwang ang forced admission sa kanilang komite. In our past hearings, names were mentioned, admissions were made, witnesses and resource persons appeared, questioned, vetted, and tested. Forced admissions in any way was never part of Quadcom. We may not have extracted yet the information fully from them, but we never put words in their mouths. Whatever testimonies and affidavits they presented before the Quadcom were given by them freely and voluntarily. Congressman Ace Barbers. Hindi pinilit si dating Mandaluyong City Police Chief Colonel Hector Grijaldo na patotohanan ng testimonya ni dating PCSO General Manager Royina Garma tungkol sa reward system ng Duterte War on Drugs. Ito ang ipinarating ng mga abogado ni Garma na sina Attorney Emerito Kilang at Attorney Rotsiv Kumikad sa pagpapatuloy ng House Quadcom hearing. Nabatid na naroon din ang dalawang abogado ni Garma pati na rin si Congressman Benny Abante sa naging meeting kung saan ay sinabi ni Grijaldo na pinilit siya ni Congressman Dan Fernandez na aminin ang reward system. At no point did any of the congressmen attempt to pressure Mr. Grijaldo into confirming to a predetermined narrative. Mr. Chair, I wish to manifest that this letter clearly our Chairman Abante and Chairman Fernandez from the allegations of grave coercion and harassment about that incident which allegedly transpired during the hearing where Colonel Grijaldo
attended as testified to during the Senate investigation. Si Congressman Luistro. Samantala, inisyohan naman ng show cause order si Grijaldo matapos na hindi dumalo sa pagdinig ng House Quadcom kahapon. Samantala, mga residente pumila na sa murang bigas. Maagang nagdagsaan ang mga bibili ng murang bigas dyan sa NIA. RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Jerry, maga pa lamang ay mahaba-haba na. Makikita mo dyan sa ating video, mahaba-haba na itong pila ng ating mga kababayan, mga residente sa iba't ibang lugar dito sa Quezon City na malapit lamang sa purong tanggapan ng National Irrigation Administration. Dahil dito mabibili, Jerry, yung mga murang produktong agrikultura. Bukod doon sa 29 pesos na presyo ang kada kilo ng bigas, ay mabibili rin yung iba't ibang mga gulay na mas mura nang aabot pa ng hanggang 30 pesos at yung iba ay aabot pa ng 100 piso ang na mas mura. Mas mura, Jerry, 100 pesos na mas mura doon sa presyo na mabibili doon sa mga palengke. Bibigyan kita ng halimbawa, Jerry, etong broccoli. Akalain mo bang itong broccoli, Jerry, ay hindi pala galing ng Baguio? Itong mga binebenta rito sa kadiwa ng Pangulo na nandito sa tangkapan ng Department of Agriculture, kundi galing dun sa bayan ng Libmanan sa Camarines Sur. Doon na pala nagtitinda o nagtatanim. Doon na pala nagtatanim ng mga gulay na ganito. Nagpapasalamat nga itong mga kooperatiba ng mga magsasaka dahil hindi masyadong dinaanan, hindi masyadong hinagupit ng pagtama ng bagyong si Christine dahil mataas-taas yung kanilang lugar. Kaya naman yung kanilang mga produktong galing sa Baguio, eto napakaganda. Primera klase. Akala mo mga piniling mga produkto na mabibili mo naman sa loob ng mga mall, sa mga supermarket, sa mga mall. Ganon kagaganda yung kalidad ng mga produkto ng na galing ng Libmanan. Eto, yung repolyo, Cherry, yan nakikita ninyong repolyo na yan. 100 piso yung kada kilo. Yung pechay Baguio, 80 pesos. Yung repolyo nasa 130 pesos na mabibili mo dun sa mga palengke. Yung pechay Baguio ay 80 pesos mo lamang mabibili dito sa kadiwa ng Pangulo, dito sa tanggapan ng NIA sa palengke. Kung ikaw yung mamamalengke ngayong oras nito, abay mabibili mo ito 110 pesos. Buti kung patawarin ka pa ng 10 piso para maging 100 ng kilo. Yung Baguio beans, 200 piso. Yung broccoli na binabanggit ko, 200 pesos lamang mabibili ng ating mga kababayan dito. Pero kung ikaw ay pumunta ng palengke, abay mas mahal ng 100 piso dahil 300 pesos ang kada kilo ng broccoli. Kung bibili ka saan mang palengke dito sa Metro Manila, yung celery 200 pesos, yung onion leeks ay 200 pesos. Ang lahat ng ito, Jerry, yung aking binabanggit, itong mga produkto ito ay galing mismo, galing dun sa bayan ng Libmanan. Bayan ng Libmanan sa lalawigan ng Bicol. Napakagaganda nitong mabibili ito. Akala mo hindi dinaanan ng bagyo. Mga bagong ani ito na galing doon sa Libmanan sa Bicol Province. Yung presyo naman ng iba pang mga produkto, gaya ng bigas, siyempre 29 pesos lamang mabibili kumpara doon sa 40 to 45 pesos na pinakamurang bigas. Kung ikaw ay bibili ng commercial rice doon sa iba't ibang mga palengke, kabilang din sa mga paninda rito yung itlog, 8 pesos at 50 centimos, 8.50 yung kada piraso. Pero kung ikaw ay bibili ng isang tray, abay mas mura, makakatipid ka dahil 235 pesos lamang yung presyo. Yung mangga, dalandan, suha na galing pa ng Davao at iba pang lugar dito sa bahagi ng Southern Luzon, dyan sa May Laguna, ay mabibili dito sa katiwa ng Pangulo, dito sa tanggapan ng NIA sa Quezon City. Sa ngayon ay may batch yung pagpunta ng ating mga kababayan o pagpapapasok dun sa ating mga kababayan dito mismo sa bilihan para maiwasan yung siksikan dahil medyo may kainitan yung lugar kung saan bibili yung ating mga kababayan. Mga taga-QC lang ba ang pwedeng bumili dyan? Ang mga taga-Manila ba hindi pwedeng pupunta dyan, Naval? Kahit
kahit pa yung mga taga-lungsod ng Makati, Jerry, kahit saang lugar dito sa National Capital Region, ay pwedeng bumili dito sa kadiwa ng Pangulo. Isa lamang dito sa napakaraming mga kadiwa ng Pangulo na nung nakaraang buwan ay naglungsad pa ng karagdagang mahigit na 20. Mula rito sa kadiwa ng Pangulo, dito sa tanggapan ng Linya sa Quezon City. Kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ayan, mga Kadiwa Center, ha? Hindi lang para sa mga residente ng kung saang lungsod nandun yun. Pwede ho kayong pumunta dyan sa NIA, ha? Mga taga Manila. Lalo na yung mga kababayan natin ditong sakto-sakto lang ang kita. Lalo na ho yung mga nakatanggap o naging beneficiaries ng high-rise housing ni dating Mayor Isko. Meron hong binabanggit si Congressman Rolando Valeriano. I-check nyo nga yung mga beneficiaries po nitong mga high-rise housing noon ni Isko. Paki-check nyo nga yung mga papel na pinirmahan ninyo. Dahil nakalagay daw dyan, assignees lang kayo. Assignees lang. Hindi kayo magiging may-ari. Hindi daw pala rent to own yung mga unit ninyo. Paki-check nyo nga. Dahil lagi daw hong ibinibida ni dating Mayor Isko yung mga housing projects na yan. Sabi ho ni Congressman Valeriano, ang nakasaad daw sa mga pinapirmahang kontrata sa inyo ay hindi kayo kailanman magiging may-ari ng mga units kahit pa buwan-buwan ninyo itong bayaran, pinagsusumikapang bayaran dahil mga assignees lang kayo. Hindi raw ho ito rent to own. Yung mga award agreements na pinapirmahan sa inyo, paki-check nyo nga kung may kopya kayo dyan at nang malaman ninyo. At may magagawa ba rito si Mayor Hani Lacuna? Mayor, baka naman yung mga housing na yan, yung mga housing beneficiaries na yan, matulungan ninyo. Baka ang buong pag-aakala natin, lalo na nung mga beneficiaries, sa paghuhulog nila, rent to own yan, magiging sa kanila kalaunan. Hindi pala. Assignees lang pala kayo dyan. Naku po, mga Panginoon kong buhay ito, asa ng asa, yung mga kababayan nating nagsusumikap na mabayaran yung kanilang mga tinitirhang high-rise housing na ibinigay ng city government. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:34. This time check is mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. $7:39 ang ating oras. Nako, may aksidente dyan sa may EDSA Shaw Tunnel. Ay asahan na ang epekto niyan sa traffic. Ando ng ating RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Coming! Nawala. Ayan, go! Jerry, mabagal ang daloy ng traffic dito sa EDSA southbound sakop ng lungsod ng San Juan hanggang doon sa Mandaluyong area. Hanggang sa mga oras na ito, usad pagong pa rin yung gapang ng mga sasakyan mula pagsampa sa may Santolan flyover sa tapat lamang ng Campo Crame hanggang pagbaba patungo sa Ortigas area. Maliban kasi sa karaniwang volume o dami ng mga sasakyan kapag ganitong rush hour, napatid na mayroon palang aksidente sa bahagi ng EDSA Shaw Tunnel. Ayon sa MMDA Metro Base, naganap itong isang road crash sa nabanggit na bahagi ng EDSA kani-kanina lamang 6:41 ng umaga. Sangkot dito, 2 sedan at 2 motorsiklo at nakaapekto sa isang lane ng EDSA. Sa tindi ng traffic, pati mga bus na EDSA carousel, bumabagal ng bahagyang takbo pagdating sa paanan ng Ortigas flyover dahil sa dami ng mga pribadong kotseng bumabara paakyat ng tulay. Nakikita natin, Jerry, hindi lamang bus yung mga nabubulabog, pati yung mga motorcycle riders
At kanina may private na sasakyan, dumadaan na sa busway kapag wala barrier. Ito'y para mag-overtake at makaiwas nga dito sa heavy traffic na nararanasan sa mga oras na ito. Nalalatuloy natin itong panukala o pinag-aaralan ng Department of Transportation na gawing counterflow itong EDSA carousel para hindi ito pasukin ng mga nag-overtake o ng mga pasaway na mga may protocol plate na gumagamit itong exclusive lane na ito para sa EDSA Mas maganda process. yun Kailan ba sisimulan yun? Wala pang binabanggit, Jerry, pero nasa table yan at pinag-uusapan niya ang Transportation Madali Department. lang naman yan. Pag nag-decide sila ngayon, pwedeng bukas sa kagad. Simulan yun Mahirap pa bang... DOTR naman ng DOTR naman ng in charge. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa ba ng nakutakot-takot na pagmi-meeting dyan? Diba? Bagitin ko na rin, Jerry, sapagkat ito yung mga classic example. Ano ka mo, Edniel? Ito yung classic example na kapag rush hour o may aksidente ay nagagamit yung EDSA carousel para magpasaway yung ating mga motorista. Kapag ganitong kinounterflow nila, maiiwasan talaga yung mga ganitong klaseng pagpapasaway. At hindi lamang yon, tinitingnan natin itong EDSA carousel, wala talaga itong mga tauhan masyado ng MMDA traffic dahil yung kanilang mga tauhan ay nakadeploy daw doon sa mga kailangan ng alternative o ng rerouting. Gaya ng mga ginagawang mga flyover. Mula June 30 kasi, fully saik na ng DOTR ang tumatao sa bahaging ito ng EDSA. So, ulitin natin, Edniel, saan yung mismong lugar ng aksidente? Ang mismong lugar ng aksidente nandun sa ilalim sa EDSA Short Tunnel southbound. Ayun. At itong traffic na naranasan natin, abot na dito sa may Campo Crame, Usod Pagong ang daloy ng mga sasakyan. Live pa rin mula rito sa kahaba ng EDSA, ito si Edniel Paurosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun, iwas muna dyan sa EDSA Short Tunnel. Hanap muna ng ibang ruta ang mga pa-southbound sa EDSA. Samantala, may update tayo sa ating RH91 mula dyan sa Washington, D.C. Si Attorney Goyo Larrazabal. Come in, Attorney Goyo. Dumating na ako. Andito ka na ba? Akala ko naman nandiyan ka pa sa D.C. Attorney Goyo. Nako, sumama nga linya. Mukhang andito ka na nga. Mukhang, ayan, luminaw na. Andito, ba't umuwi ka na? Disappointed ka ba sa resulta ng election sa Amerika? Ano po? Nako, mahina. Nawawala. Nawawala. Sige, tatawag ulit kami, Attorney. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Uy, abangan nyo rin yung ating showbiz, Sino itong 40-something actress na jowa daw ng isang negosyante, tinanggihan ang 10 teleserye dahil masagana raw ang kanyang buhay ngayon sa ilalim, sa piling ng kanyang bagong papa. Aba. 40-something actress, na jowa daw ngayon ng isang negosyante. Ano ba negosyo nito, Mother? Gambling? Tinanggihan daw yung mga teleserye, 10 teleserye dahil apaw daw ngayon at sobrang kasaganaan ng kanyang buhay sa bagong papa. Talaga? Mamaya yan, babalikan natin yan kay Morley. Eto, balikan natin, Attorney Goyo. Ayan, okay. Nakabalik ka na pala. Yes, ang importante kasi sa US, walang gulo nangyari on election day. Kasi when we were there, nakausap namin ibang mga opisyalis, medyo ang pangamba talaga ng mga ibang tao doon, magkakagulo. I think that's a good sign na walang gulo. May mga kantsawan ng konti kasi si Trump nanalo, so yung nanalo, kinakantsaw yung natalo. So, part of politics naman yun di ba?
Anong naobserbahan mo doon sa eleksyon nila na hindi pa natin nagagawa o kailangan nating gawin dito sa atin? Alam mo, sa kanila is mas mabilis yung election sa atin na resulta kasi centralized. Doon is decentralized. Pero they have so much trust in the system na maski hindi pa tapos yung official count or hindi pa tapos, nagko-concede na sila or alam nila ito yung manalo, ito yung hindi manalo. Sa atin, medyo iba yung we have to get to the point. Kailangan makapunta tayo ng yan na lugar na medyo may tiwala tayo sa resulta. No. Ano ba 'yon? Ang unang pinagbasihan ng mga nanalo ay yung mga media, yung CNN, Fox News. Ano 'yon? Katulad din ba sa atin na merong transparency server o may mga kopya rin na ibinibigay doon sa mga media outlets na 'yon? Hindi, kasi alam mo, sa Pilipinas, centralized yung election natin. Kung balik, sa buong bansa, isang sistema. Sa states, there are 8,500 different distinct counties na they will may sarili silang decision kung anong klaseng botohan nila. May sarili silang decision na itong counting machine dito, dalawang gagamitin natin, yung touchscreen at saka yung scanner. Yung iba nga, alam mo, meron silang pwede kang mag-register on election day at saka bumoto. Sa atin, walang gano'n, ano? Wala eh. Atin is several months before elections, dapat tapos na butan na pagrehistro. Tinanong namin yung isang poll clerk yung in charge sa presinto. Sabi namin, ilan bang balota ang tinanggap nyo dito? Sabi niya, hindi ko alam. Pero alam ko may number doon. But parang there's so much trust in the system na they let people do what they need to do, no? At saka yung, imagine yung registration on election day itself, pupunta ka sa presinto, you'll just say, I'm Jerry Baha, I'm a resident of Virginia, ito yung address ko, magrehistro ko. Yung iba, tapos pwede na makaboto. Pwede na. Yung iba, may printer sila doon sa presinto, doon sila mag-print ng balot. Wala ba silang mga flying voters doon tulad dito sa atin, Attorney? Okay, so sa Help America Vote Act before, may database yan. Pero the database nila is per state. Meaning to say, lahat ng botante sa Virginia, alam na, nandun ka sa... But ang voting database sa Virginia, hindi kasama yung voting database ng Maryland or ng ibang state. So, technically, sinasabi na di na alam kung registered voter ka sa isang state at saka dito. So pwedeng pwedeng makadalawa ng boto. Pwedeng mag-multiple vote. Mas magandang sistema sa atin sa Pilipinas. Dahil centralized. Centralized eh. At saka, ito mo, doon, walang biometrics ang pagrehistro nila sa ibang counties. Ganon. Walang ganon ang tiwala nila doon sa kanilang sistema, ano. Sa kanila ba wala bang pag natalo dinaya? Ito before makalimutan ko, dito sa atin may biometrics, doon wala. Ang daming safeguard sa sistema natin dito sa Pilipinas. Sana makita ng mga tao na meron magandang mga procedure dito sa Pilipinas. Yung pag-concede, well, si President Trump said before na hindi siya mag-concede basta matalo siya. Nanalo siya, so okay na. Okay na. Ang ganun ka bilis at ayun nga, yun ang importante, yung tiwala. So yun ang dapat na ma-build din natin. Ang tiwala ng mga mamamayan sa electoral system natin. Yes po. Happy ka ba na si Trump ang nanalo? Sa akin, whoever wins, importante walang gulo at saka ma-maintain yung relationship ng US at sa Pilipinas. Kasi si VP Harris yan or si former President Trump, mas importante na doon pa rin yung relationship ng Pilipinas sa US kasi importante sa bansa po natin yan. Okay. Thank you, Attorney Goyo. Good morning. Good morning, Attorney Goyo Larrazabal, ang ating RH 91. Kauuwi lang, galing ng Washington, D.C.
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:51. Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, mga kumbatsero, grabe na. As in, grabe na talaga ang global presence ng BDO pagdating sa remittance. Parang kahit saan ka magpunta, may BDO partner na accessible para sa remittance needs. Di ba? Ito, mga kumbatsero, tingnan nyo ha. May 14 ng BDO remittance remit offices na nasa Asia, Europe, North America at Middle East. Bukod pa riyan, halos 400 remittance partners sa mahigit 40 bansa. Kaya kahit saan, abot kabay mo ang serbisyo nila. Baring itanong ninyo, pwede rin bang mag-remit online kahit anong oras? Eto po. May 24/7 online remittance para through select global partners. Kaya kahit anong time zone ka pa, walang hassle. Bukod pa dyan, malakas ang partnership nila with OWA, DMW, ito po yung Department of Migrant Workers, LGUs at maritime companies, lalo na sa mga seafarers. Talagang siguradong secure at accessible saan mang parte ng mundo. BDO Remit para sa mga OFW na gusto ng mabilis, safe at convenient na padala. Kaya mga kababayan, hanapin nyo na ang pinakamalapit na BDO partner para worry-free ang remittance anytime, anywhere. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Mr. Janum Tang, maganda morning! Kumusta ba mga staff natin dyan sa Intercon Diagnostic Laboratory? Okay na okay lang ba? Eto na. Sino ba itong 40-something actress na jowa daw ng isang negosyante na ang sabi ni Mother parang nasa linya ng mga numbers ang negosyo. Tinanggihan na raw ang 10 teleserye. 10 teleserye dahil masagana na raw ang buhay niya ngayon sa ilalim ng sa piling ng kanyang bagong Fafa. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Uy, nakakaloka, super mega nakakabaliw. Nako, itong hinahangaan mong maputing actress. Maputi siya. Maputi siya. Simputi ba ng Labanos yan? Yay! Yung parang paborito ni Henry Uri. Alam mo naman si Henry Uri, lahat paborito. Walang tapon. Oo. Naku, nakakaloka si super mega nakakabaliw ito dahil ang isang malaking kumpanya na kung saan ay nandoon siya ay laging nag-o-offer sa kanya ng mga series. Teleserye. Teleserye. Yung iba mga artista nagkakandara pa para magkaroon ng siyempre. Siyempre, racket ito. Pero itong actress na ito, Deadma. Nakakasampung alok na raw. 10 na! Joseph, ano? Abay, 2 taon na yatang hindi gumagawa at hindi natin napapanood na ito. O baka 3 taon na nga. Ang dahilan pala, kahit pala hindi ito magtrabaho, sa piling ng kanyang papa, ay marami siyang pera. Yan ba yung literal na nakahiga na sa pera? Literal! Dahil pag gusto niyang pumunta ng abroad, punta. Punta. O kaya naman, siya kasi yung apple of the eye ngayon. Alam mo. Ibig sabihin dati mayroong iba. Yung businessman. Oo, meron din. Paano na 'yon? Pero pinagtatanggal na yata dahil alam naman na itong actress na to, di ba, very charming. Hindi, yung dati wala na. Parang naku, Chugi na. Naku, eto nga, hindi pa nagkakaroon nga sila ng parinigan.
Kaya naman itong actress na ito, deadma lang. Kasi nga naman, Diyos ko, bakit hindi ka magdi-deadma? Marami kang pera. Ang actress. Nako, alam na to ng mga taga-showbiz. Ang actress na bida sa ating sino daw? Ano daw? Teka muna, tsugi na raw ba talaga yung isa o baka naman nandun pa rin? Nandun pa rin. Pero mas paborito ito ngayon. Kaya nagpaparinigan. Yung isang actress na dating ka-chauvinist nito, di ba? Punong-puno ng pagpaparitoke. Punong-puno ng pagpaparitoke. Sino ba ang mas matanda? Parang mas matanda yung nauna. Ganon. Nauna. Mga ilang taon? Ang Siguro mga nasa 50s na to yung nauna. Oo, itong pangalawa 40. So mga 10 taon. Parang mga ganon. Parang mga ganon. Ang actress na bida sa ating chikahan, sa ating ano daw, ay nako, talaga naman kaya naman kina-inlaban siya ng businessman na ito. Ay dahil... Ano daw negosyo niyan? Sugal. Ay, nako. Sila Vic Lima, talagang hintay ng hintay, nakatutok. Si Vic Lima. Mami Sherry din Mami Sherry Ramirez nakatutok din. Si Valenzuela, Mayor Wes Gatchalian. Ay, Mayor Wes. Nakatutok yan. Ano ba plate number ni Mayor Wes? Ano plate number na gagamit ni Mayor Wes? Hindi ko kabisado. Ay, Kaso Jimenez. Naku, miss na daw niya si Tita Morley. Ayan. Thank you so much. Ang actress na bida sa ating chikahan ay ang actress na talagang pagkaganda-ganda. Para siyang, yung ganda niya parang kumikislap, kumikislap na araw dahil sobrang ganda niya. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47 para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Nag-iisa ka lang, nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Nakalimutan ko nga pala. Masobra akong naaliw dito sa showbiz natin. Ay, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na, Kuyang Elmer Ngo. At sa mga bibiyahe naman dyan ngayong weekend, naku, nangungumbida si Kuyang Romel Sitin dyan sa Asaya. At ang kailangan niyo sa inyong biyahe, siyempre, komportableng biyahe. Yan ay hatid sa atin ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay mayroong 12.3 inches na infotainment, na mayroong Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ng malakas na power ng makina na may turbo para sa mas swabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong talagang dalang gamit na inyong ikakarga sa sasakyan. Bukod pa riyan, ipinagmamalaki ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel. Panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town trip, Kuyang Eric Balcos. Alam mo na, sa inyong biyahe. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito, kaya ano pa hinihintay? Subukan ng i-test drive ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ng Cherry dealership sa inyong lugar. Ay, meron na raw pong binuong komite ang PNP para sa kanilang gagawing investigasyon dyan sa raid sa Century Peak Tower. Ayon po kay General na ito, si General Jane Fajardo, kasado na raw po ang investigasyon, pangunahan ni Lieutenant General Michael Dubria. Ang iimbestigahan po dyan ay mga opisyal at tauhan ng NCRPO at ng PNP Anti-Cybercrime Group.
Kung meron mang mga ilang operational lapses, dapat talagang tingnan din ho yun. At kung merong dapat na may mga pagkukulang, may umabuso, dapat na managot. Pero hindi ho dapat na mawala o malihis ang ating atensyon doon sa talagang pakay ng raid. Bakit ba ginawa yung raid? At tama ba, dapat lang bang i-raid yung lugar na yon? Batay po sa mga nakausap nating mga nagtatrabaho ron mismo kahapon, talagang ganon ang operasyon nila. Gaya ng binanggit ng PNP na ito'y pugad ng mga scammer. Isipin nyo, ang sabi nung isang witness, lahat daw ng floors doon sa buong building na yon, ganon ang trabaho. Mario, at nasa 150 Pilipino nagtatrabaho doon at marami ay mga Chinese at iba pang mga dayuhan. Kaya doon sa may-ari ng Century Peak Tower, inuulit po natin, bukas po ang aming himpilan para sa inyong panig. Para malinis din natin ang imahe ng Pilipinas sa buong mundo na naging scam capital dahil sa ganitong mga kabuktutan. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalo sa tagupit ng 2x2, Damdaming Bayan. Susunod na. Ang balitang ito ay